Mga kapatid, puntahan naman po natin ang Office of Civil Defense ng Calabarzon tungkol pa rin po sa latest update dyan po sa mga apektadong area sa Calabarzon. Sir Mark Rafael Sasotona, good morning po sir. Hello po, magandang umaga po, DJ Chacha. Isang maulang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sir sa pagpayag po sa panayam ngayong umaga. As of this, yes po sir, medyo hindi magandang balita nga po, medyo marami-raming lugar ang apektado dyan sa Calabarzon nito pong habagat at nitong bagyong Maymay at Luis. Sir, overall situation sa Calabarzon, alin pong mga lugar ang talagang pinaka binabantayan natin at hanggang saan po umabot yung baha dyan sa iba't ibang area sa Calabarzon? Siguro maganda ho sir, atin ho muna Cavite. isa-isahin po yung lahat ng province sir ha, para hindi ho magulo. No? Opo, sa inyo pong area. Go ahead Yes po. sir. Opo. Cavite po muna tayo po, sir. tamang said. Opo. Sa Cavite po, actually may mga monitored po kami na mga flooded areas sa bayan po ng mga ng Naik, Noveleta, Imus, General Mariano Alvarez. Based po dun sa recent state trap po namin, and yun po, and sa bayan naman po ng yung mga flooded areas po ito ma'am DJ Chacha. And Rosario, Ternate, sa Laguna naman po may mga monitored po tayong flooded sa mga bayan po ng Binyan, Cabuyao, Los Baños, San Pedro, Santa Cruz. Sa Batangas naman po ay Batangas City, sa Lipa City. May monitor din po tayo sa Laguna po, sa part po ng Rizal, sa Cainta, Antipolo, and Montalban, at San Mateo po. Oo. Ayun po. Yes, So sir. all in all po, DJ Chacha, dun sa mga monitored po natin ng flooded incidents po, ay tayo po ay may 85 flooded areas po. Some of them po are subsided na ngayon kasi unlike po nung mga previous days na malakas po talaga yung ulan. Ngayon medyo we are experiencing light to moderate rains na lang po sa area. 85 flooded areas sa Calabarzon. Doon po sa mga nabanggit nating probinsya at lugar, sir, alin po doon ang pinakamalala ang sitwasyon sa baha at hanggang saan po umabot yung tubig? Let's start again with Cavite, sir. Opo, may mga monitored po tayo. Actually, ano naman po ito, nailabas naman po doon sa ating may mga monitored po tayo through our social media. Doon po sa mga area po ng Naik, Imus, saka po yung Kawit. Hanggang saan po yung tubig? Based po, dun po sa mga na-monitor po natin, 1 to 2 feet po yung mga baha. Meron somewhat po na may mga 3 feet po nung time na talaga pong kalakasan ng ulan. Pero some of the areas po ay may mga subsided na po tayo. Katulad po dun sa bayan ng Naik po, may mga monitor na po tayong subsided. Oo. And as of now naman po, continuous monitoring pa rin po kami doon sa mga areas na minomonitor po natin, under monitoring po. Sir, sa Kawit daw po meron yatang lugar na umabot daw po hanggang lagpas tao yung tubig. Totoo po ito? Kasi may mga videos din po, meron pang mga nire-rescue ng mga bata. Saan po yun? Yet to verify po namin, but there are barangays po na talagang 2 feet yung monitored na baha or more po doon sa mga barangay po ng Gahak, Marulas. Pero right now, ma'am, under monitoring din po namin. Actually, activated po yung aming Virtual Emergency Operations Center para from time to time, monitored po namin yung mga LGUs. Kasama po yung natin yung mga ating regional line agencies at saka po katuwang ng ating mga local agencies para continuously ma-monitor po yung mga baha. So far naman, ma'am, as per monitoring, yung mga na-reported po nung previous po na pagbaha ay medyo subsided naman na po yung area. Saan po ulit, sir, yung lagpas tao na barangay sa Kawit, Cavite? I-confirm ko lang, ma'am, kasi yung data ko po is for the generic po. Medyo marami po kasi itong yes, sir. nasa list ng aming Pero indicated naman po sa aming situation report yung mga information. Sige. Apologies po, medyo marami-rami Yes, po. sir. Yes, sir. Hindi na ho kami hihingi pa ho ng napakaraming detalye. No? Siguro nga, maganda na per province po tayo, ilang pong bayan ang mga critical at nakaranas po na matinding pagbabaha at ilan po ang mga individual na apektado. Sige, panghuli na lang po sa Cavite, yung bang Imus na monitor nyo?
Apo, monitored po namin siya. Meron po kaming monitoring dito ng pagbaha din po dun sa Imus. Medyo na-report nga po yung mataas nga po yung pagbaha po doon. But Oo. ngayon naman po, under control naman na po yung Oo. ng ating lokal na pamahalaan po. And na-assistihan na po natin yung iba po, talagang automatic po. Pag nung nag-raise na po tayo ng rainfall warning, automatic naka-evacuate na po yung mga kasama po. Opo. Yung mga residente po dun sa Mahay. Meron daw hong sa Imus, may sinasabi na hindi pangkaraniwan ito. Dati raw po may mga lugar na hindi bang binabaha, pero ngayon daw ho, binaha na po sila at ang iba nga po ay umabot sa mga bahay at hanggang bewang yung tubig. Meron ho ba kayong ganong report po na may mga lugar na dati hindi binabaha, ngayon po binabaha na sa Cavite? Yun po yung aming tinutukan ngayon po. But definitely po, meron kasi kami mga monitored po ngayon, katulad po dun sa mga barangay po ng Medisyon, Pag-asa, yung mga main road po, Pag-asa 3, and yun po yung mga monitored po namin na medyo matataas po compared dun sa mga reported na mga pagbaha. Sige. So ngayon po, inaano naman po namin na tumutugon naman tayo o na-scan po natin. Sige, ganito. Yung LGU Cavite po, sa Cavite, ilang pong bayan ang binaha at ilan ang kinakanlong ng mga tao ngayon? Teka, tingnan ko lang po yung aking updated na situation report. Actually, in general po, meron po tayong, ito po, disclaimer lang po dun sa ating affected population. Based po dun sa ating DROMIC report as of, na-capture po namin. Kasi kasamang TED, ang ginagamit po nating reporting details ay yung ating latest DROMIC report ng DSWD, Calabarzon. Kasi yun po yung verified or validated po natin. So as of now po, sa Cavite po, meron po tayong mga monitored po sa Amadeo, City of Bacoor, City of Dasmariñas, City of General Trias, City of Imus, Indang, Kawit, Maragondon, Rosario, Silang, Tansa, Ternate at General Mariano Alvarez. So all in all, all in all, 13 na bayan po yung may monitored po tayo na affected population po through the DROMIC report. Sige, okay. And then individuals affected po sa Cavite kasi pupunta pa ho tayo ng Batangas at maging sa Laguna. Go ahead sir, please. Cavite po. Apo. Sa Cavite po, meron tayong monitored na 7,260 families. At yung person po is 24,910. So, doon naman po sa part ng Laguna, meron po tayo from the City of Viña, City of Cabuyao, Calamba, Calawan, San Pablo, San Pedro at Santa Rosa. All in all, meron families na affected po ng 13,715 at 50,607 na individuals. Sa Batangas naman po, mga bayan po na monitored po natin na may mga affected population ay bayan ng Agoncillo, Alitagtag, Balayan, Batangas City, Bawan, Calatagan, Cuenca, Lemery, Lian, Lobo, Mabini, Nasugbu, Rosario, San Jose, San Juan, San Pascual, Talisay, City of Tanawan, Tingloy at Tuwig. So dun sa Batangas po, meron tayong monitored na affected families na 2,576 na families and 8,968 na individual. Sa bayan naman po ng Rizal, meron tayong monitored na affected population sa bayan ng Angono, City of Antipolo, Binangonan, Rodriguez or Yumontalban po, Morong, Pililla, San Mateo, Tanay, Taytay, Teresa. So all in all sa Rizal po, meron tayong monitored na 1,368 families and 5,261 individuals. Sa Quezon naman po may monitor din po tayo na 5 bayan, yung Candelaria, Dolores, San Antonio, Sariaya at Yaong. Mayroon pong 404 families and 1,325 affected persons or individuals po. Yun po yung mga datos po na nag-gather po natin batay po sa latest situation report po ng nag-gather po ng RTC Calabarzon. Okay, sige po. So sir, sa ngayon po, ano ang actual na sitwasyon sa mga lugar na kahapon po ay nakita natin na lubog po at nahihirapan ang mga mamamayan? Opo, currently updating pa rin po kami kasi meron po kaming regular weather updating at saka po yung situation report po doon sa ating through the Virtual Emergency Operations Center, and from time to time naman po minomonitor po natin kung may pangangailangan po ang ating mga
lokal na pamahalaan. And nakatulong po natin ang Vice Chairperson po ng Committee on Disaster Response and Early Recovery Cluster ng DSWD Calabarzon. So lahat po ng mga namomonitor po na mga humihingi po ng assistance or support ng LGU na since though meron naman po silang initial na mga food and non-food items, but definitely po kung kukulangin po, nung malapit po or naasistahan po ng ating DSWD 4A ang ating mga kasama po doon sa mga lokal na pamahalaan para ma-support po kung humaba man po yung mga evacuation po na pag-stay po nila sa mga evacuation centers. Currently po, so far po, inaasistihan naman po natin yung mga logistical requirements po through our urgency member agency. Opo, sige po, kami po ay muli po makikipag-ugnayan po sa inyo para humalaman natin ang ginagawa ng inyong pong tanggapan at maliban po lamang doon nga sa monitoring, yung pag-coordinate sa mga apektado pong mga mamamayan. Salamat na marami po sa inyo, Mark. Thank you. Maraming salamat po, Sounded. Thank you. Si Mark Rafael Sasutana. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.